Hi, this is the Urdaneta Hub, ang sikat sa barangay. Sikat! 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 Sikat sa barangay! Barangay FM 93.5 habang buhay forever! Mga kabarangay, nako, nandito na ang ating bisita all the way from Urdaneta, the Urdaneta Hub! Ayun na dito sa kabarangay sa katabi na. Bumati ka raw sa ating mga kabarangay Urdaneta Hub. Hello mga kabarangay! Diba? Good afternoon and happy Friday sa lahat ng mga tagapakinig ng Barangay 93.5 FM. Yun na, di ba napakaganda ng boses niya? Parang parang kinikiliti ang aking tenga. Napakaganda kanyang boss mga kabarangay, napaka-chill, napakagaan sa pagkaroon na makausap to. Kasi kanina nag-uusap kami, napakagaan kausap nitong sis. Kamusta ka naman? Pwede bang Hub na lang itawag ko sa'yo? Yes. Yun na lang. Kuya And kamusta ka Kuya Hub? Okay naman. Okay. Medyo ninenervyos. Matagal na akong di na-interview. So, Ipagpag natin yung nervyos mo. Ayan, Maginaw. kamusta ang biyahe? Kamusta ang biyahe? Okay naman. Actually, considering na weekend, akala ko magiging traffic pero yung papunta dito galing Urdaneta, okay naman. Medyo chill yung ride. Chill naman yung yung pagbiyahe. Yes, chill naman. Yun ang maganda, yun ang importante, safe. Walang road rage. Yun ang importante, no, di ba? Yun ang importante kasi parang napapanahon yung mga road rage na Kaya yan. nga Dapat chill lang, huwag sabay ng init ang panahon, di ba? Lalo na si Kuya Hub, napaka-chill na tao, no? Yung nakikita ko sa kanyang aura, napaka-chill. Parang ang sarap kasama sa inuman. Oo, yeah. Ayan, kamusta ka na ba mga pinagkakabalan mo ngayon bukod sa paggawa ng content, Kuya Hub? May travel business ako. So, tuloy-tuloy lang yung promotion nun. Tapos, I'm a proud Rotarian. Yun. So, magkakaroon ng transition sa leadership sa club namin. So, tinatrabaho namin yung mga projects, saka yung plano for the upcoming new Rotary year na tawag namin. So, Parang marami kong pinagkakabalan ngayon. Busy ka ba? Paano mo na-manage ang time mo? Dalawa yan kasi. Gusto natin maging productive all the time. At the same time, na-realize na rin natin na hindi kailangang palaging busy dapat. So you have to stop and appreciate yung time na binigay mo sa'yo, with the people that you love, with I have 2 dogs, so yeah, alam na naman natin may kliyang buhay na mga, so every morning kaya na-appreciate natin yung time with our pets, mga ganun. Kahit na napakakulit minsan, di ba? Kasama yung kulit sa nagpapatawa sa'yo papagaan ng Kahit minsan nakakabutas ng sapatos, di buhok ba? sa sapatos, kahit tatrangkasuhin ka kasi yung buhok papasok sa iyo. Ang daming inangat-ngat, di ba? Oo, yung paa mo minangat sa umaga. Pero di ba, at least kahit paano pag uwi mo galing sa labas, pag uwi mo may sasalubong sa yung mga napaka-cute na aso. Tatalunin ka talaga, diba? yes, yeah. Yun yung masayang part ng pagiging isang fur parent. Yes. Yun. Anong pangalan ba nila? Anong pangalan ng dalawang dogs? Kung fans kayo nung How I Met Your Mother na sitcom nung early 2000s, yung isa his name is Barney. I named them after the characters of the show. So si Barney Stinson. Tapos yung nirescue ko na isa, pinangalanan ko siya na Ted Mosby. So Barney and Ted. So if ever napapala rin tayo na may pangatlo pa na dog, then si Marshall. Marshall Yan, naman. yes. Para di ba? Trio na sila. Yes. Ay, stick ni rescue. So kumbaga nasa kalsada siya dati. Yes. Parang give up na po siguro siya ng owner na. Tapos dun sa village parang baka dadamputin na ng barangay, ganun. So sabi ko, hindi ko sure kung ready ako hindi. Pero siguro it's a sign na sa akin siya. So pumayag naman sila na i-adapt ko siya. Tapos Parang na yung puso mo lumambot dahil dun sa aso. yes. Yun ang importante din kasi may buhay din yan. Buhay, tsaka Kailangang pahalagahan yun. Tama. Pag-aalaga ng dogs, Rotary, tsaka full-time ba ang pagiging content creator? Right now, yun yung direction na gusto natin. Kasi syempre nakikita natin sa YouTube, marami din namang mga success stories ng mga content creators na nandyan with a million followers or kahit hindi pa umaabot sa million followers pero successful na. So, siguro yun yung isa sa mga goal natin na maging full-time content creator. Yan.
Although, gusto rin natin magkaroon ng business eh. Oo. Hindi na siya side hustle. Mhm. So, side by side with the business Mhm. is yung content creation. Time management talagang Time importante. management lang, oh. Yun. Bago ka ba maging isang content creator, Kuya Hab, ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Ano ba yung ginagawa mo? Before. Before ka maging isang content creator. Teacher ako dati. Oh, wow, teacher! Public or private school? Nagturo ako as an English instructor Mhm. for Koreans. Mhm. Oh, So, shout out sa mga naging estudyante ko. Ayun, hello sa inyo. Yan. Annyeonghaseyo. Wow. Yan. Tapos, naging pioneer din ako sa sa VA, Virtual sa, assistant. sa BPO tsaka sa VA Okay. industry. Yan, nasubukan ko lahat yan before nung mga bago-bago pa. Mhm. So, yun. And So, then, English teacher, BPO, tsaka in BPO industry, yes. for Korean. Yung sa teaching English for Koreans, Mhm. pero yung sa BPO, US companies Mhm. naman, tsaka Australia. Mhm. Until, kailan mo naisipang parang gusto ko nang gumawa ng content? Parang, para sa akin itong pagko-content. Kailan nyo ba naisip na Actually, Mhm. hindi ko alam kung accidental siya. Mhm. Kasi parang noon, hindi man natin alam na magbo-boom tong pagiging content creator. Mhm. More on passion lang natin na mag-shoot sa camera. Mhm. Yan, with videos. Aha. Yan. Ilabas natin yung mga kwento natin. Mhm. I think yung mga successful na content creators, yung mga passion talaga nila na mag-capture ng moments, Mhm. tsaka magkwento, Magpasaya din ng tao. magpasaya. Mhm. Yan, yung i-share nila yung mga experiences nila Mhm. at effectively maikwento nila Mhm. yung experiences nila. Yun yung nagkiklik sa mga Mhm. tao. So But- that's where okay. content creator. So, accidentally siya. I would say still accidentally, Mhm. hindi siya yung gumising ka isang araw na gusto ko maging katulad ng gusto ko maging teacher Aha. or gusto ko maging content Mhm. creator. Ito yung, may followers na ako, Mhm. nagugustuhan ng mga followers yung Mhm. ginagawa ko, Mhm. yung sinishare ko. Tapos, I'll make more of these. Mhm. Tapos, kaya nagiging, Mhm. dumadami yung followers. What year ka ba nagsimula na Sa totoo lang, Aha. 2005, Mhm. wala pang Facebook na. Ang meron pa lang is Friendster. Friendster. Sa mga Oo. kaedad ko. Ayan. Yung mga age reveal tayo. Oo. Na yung mga Gen X siguro, at mga Mhm. millennials, kung naalala niyo yung Friendster, doon ko po sinimulan yung, or the Netster pa nun. Or the Netster. Or the Netster, Mhm. yan. Tapos nagkaroon ng MySpace, Mhm. tapos Facebook. Mhm. Doon sa Facebook, doon ko migrate. Mhm. Tapos, ayun, tuloy-tuloy. Mabagal pa siya nung una. Tapos pero nung pagpasok ng pandemic, yun yung biglang Boom. nag-boom siya Mhm. na nag-iikot tayo nung pandemic. Mhm. Na maswerte tayo na Ah. mapayagang mag-ikot Mhm. sa community. So, yun, nag-boom siya noon. Yun. So pandemic talaga nag-boom ang Yes. career ng isang Ordaneta. Yes. Ano ba yung ginagawa niyo noon habang nag-iikot ka sa mga community? Well, syempre, para makapag-TikTok. TikTok. Para makapag-TikTok. Mhm. Tapos, yeah, alam natin na marami yung mga nakulong tayong lahat sa mga Mhm, bahay mhm. natin. So, ngayon, pwede nang mag-live noon. Mhm. So, hinuk ko siya sa harap ng sasakyan, tapos nagda-drive-by lang tayo. Ganito ang nangyayari. Ito itsura ngayon ng SM, Mhm. ganyan. Tapos ito yung kalsada dating punong-puno ng mga tao, ngayon parang ghost town. Oo. Ganon. Tapos, nag-community service din kami, Mhm. parang nag-share a meal. Nag-prepare kami ng mga sandwiches. Sa mga frontliner. Sa mga frontliners, sa Mhm. mga checkpoints. Mhm. Yan. Hindi para palabas pataanin kami ha. Hindi, pero alam namin kasi na nagugutom din sila. Mhm. So, magluluto kami ng sopa, Mhm. tapos magbibigay kami. So, habang ginagawa namin yon, naka-live din. Naka-live So, na. nakikita yun ng mga So tao. parang yung mga nasa bahay parang, uy, wow, ganyan pala ang ganyan pala yung itsura ng Itsura. kalsada, dating traffic. Yes. Walang Walang traffic. dumadaan. Yes. 'Di ba? Kasi bored yung mga tao noon, 'di Yes. ba? Parang na rin sila nakalabas. Parang nakalabas na rin, parang Mga naging tao. libangan na rin Yes. ng mga tao na nakulong sa bahay Yes. nila. 'Di ba? Sino ba si Kuya Hab sa likod ng camera kapag hindi siya nagba-vlog? Unang-una for parent. Mhm. No, I really love my dogs. Of Mhm. course, I'm also a brother and a son. Mhm. Yan. And of course, I'm a
I think I'm a good friend Oo, siguro. to my friends. Yan. I'm also into fitness. Gusto ko kasi na masubukan as many things as possible kasi isa lang ang buhay natin. Yan. So, tapos sobrang daming may offer ang mundo sa atin. You live at your fullest, di ba? Sabi nga nila. You live life to the fullest, a little bit of everything. Yan. I'm actually a very, very proud Pangasinense. Yun. Kasi sobrang daming may offer ang probinsya natin. Full package ang Pangasinan, Full di ba? package. So, I'm so glad na na-mention mo yung full package kasi hindi lang ito urbanized na probinsya, pero pinagpala tayo when it comes to natural resources and beaches. Sa beach pa lang, Panalong-panalo na. panalong-panalo na, all kinds of beach. Pati sa bundok, proud na proud ako sa Maliko, malapit. Yan, San Nicolas, di San ba? Nicolas, pati sa pagkain. Compared to many of the provinces ng Pilipinas, sa Pilipinas, isang Pangasinan sa major food trip. Yan, hindi lang kakatapos lang ng Bangus Festival. Bangus agad, di ba? Bangus, yan, sa seafood, Ang dami. sa rice cakes, Oo. pati sa mga pigar-pigar, Naku. pinapaitan. Oo. O, di ba? Kalas, di ba? Kalas. Nagkagutuman bigla. Talaban. Yun talaban. Naku. Actually, sa isang taon, punong-puno ka na ng content. Oo. Pangasinan pa lang. Kukulangin pa isang taon, di ba? Kasi ang daming festivals kang pupuntahan. May mushroom sa Santa Maria, kangkanin ng Asingan, goat meat naman sa Balonga. Ang dami, patupat, tupig. Puto, di ba? Puto ka na siya. Yan, Nakatapos na. binumin. Di ba? Parang full package nga Full ang package Pangasinan. ang Pangasinan. Ayan, bakit nga, di ba, nababanggit natin Pangasinan. Yes. Bakit nga ba, ano bang story sa likod ng pangalang The Urdaneta Hub? Urdaneta Hub. I'm glad you asked kasi, syempre, ang Urdaneta kasi is, alam na natin na nasa gitna. Kumbaga parang sentro. Yan, sentro. Lalo yung sa highway, sa crossing. Kaya nga yung SM natin dyan, ang pangalan niya is SM City Urdaneta Central. O yan, plinag ko pang SM. Kaibigan natin ng mga shoutout. Hello sa dyan. Yes. Kaya, kasi center is also, a hub is a center. Central yan, hub. So, isa sa mga, kumbaga, mission natin is tumulong sa paglago ng mga negosyo sa Sa Urdaneta. Sa Urdaneta. Yan. So magiging business hub. Yan. So pino-promote natin sila. Tapos bilang hub, syempre para may feature na natin anything. Anything. So hindi lang Food. hindi lang sa food, hindi lang sa business, pero lifestyle. Yan. Ano ba? Di ba sabi mo kanina? Kasi nagkukwentuhan kami kanina ni Kuya Hab, no, nag-gym siya. Ayan, meron. Nag-gym siya. Meron ba na-try mo bang naisip na pwede kong i-content tong aking lifestyle, mismong lifestyle mo, healthy lifestyle? Yes, actually, ito, ipapag naman natin ng mga kaibigan natin sa F3, sa Full Force Fitness Center. Kasi nung bata ako, I had asthma. Okay. So, ang nakatulong sa akin na mawala yung asthma is exercise. So, ngayon, parang hindi ko na ma-imagine ang buhay ko na walang exercise sa isang linggo. So, at least one. Pinakakonti na siguro yung 2 sa isang linggo. Isang linggo? Na maglalaro ka, magbubuhat. Yan. So, yes, once in a while, actually ginagawa ko talagang content. Ang pag-gym. Yan. Kung minsan, syempre, yung mga selfie na after flex workout. ng katawan, di ba? Flex. Yan. Pati food. Kasama na rin yung sa food, yung healthy lifestyle. Sinasama natin sa content talaga yan. Yung kung paano yung back exercise. Ano yung mga ipapayo mo dyan sa mga gusto magsimula na kanilang fitness program, mga fitness lifestyle nila? When you decide to finally start a healthy lifestyle, 50% panalo ka na dun. So yun. And then itutuloy-tuloy mo lang. Second is consistency. Consistency is key. Sometimes hindi mo siya makikita kaagad. Pero when you're consistent with your program,
Pero it takes some time. Hindi siya overnight. Mhm. So after 3 months or after 6 months, then makikita mo yung result. Mhm. Then after that, hopefully, magtutuloy-tuloy. Magtuloy-tuloy yan. Sabi nga nila is trust the process. Yun, trust the pares. The pares. Ay, sino nga ba yung nag-joke sa'yo ng ano? Mayroon bang nag-joke or ano ang nag-joke sa'yo para gumawa ng mga contents? Actually, wala. Wala. It started lang talaga na since bata pa ako, mahilig na talaga ako mag picture-picture. Mhm. Photography, picture-picture, yeah. Mhm. With a phone or with a DSLR. Tapos parang alang ang enjoy ko tong mga pictures na to or mga videos na to na mag-isa. Yan. So, mabuti na lang merong mga social media platforms, like Facebook or Instagram, tapos may MySpace pa dati, tapos na-appreciate ng ibang tao, ang ganda naman, mga ganun. Tapos na-enjoy mo yung magkakaroon ng maraming followers. So, dun siya nagtuloy-tuloy. From passion to ano na, Yes. to hobby. To hobby, Oo. into something lucrative like ito. Naging Content lifestyle, creation. ganun. Yes. Di ba? Yes. Ayan, paano ang mga, ano, sa one word, paano mo may describe ang Pangasinan? 2 words the best. Di ba? Best siya, best Full talaga. package ang Pangasinan. Explain ko lang kasi Mhm, syempre, mahilig akong gumala. Mhm. Yan, so madalas ako sa Ilocos, Mhm. I've been to Cebu, Mhm. last year Boracay, and Palawan, ganyan. So sabi ko, kung gagawa tayo ng metrics, kunwari, ang probinsya nito dapat urbanized din. May mga city, Mhm. may bundok, may beach, may masasarap na pagkain, may kultura, may history. Sabi ko, kunwari ang Baguio is a very popular city pero walang beach. Oo. Ekis. Ekis. Oo. Yan. Tapos ganun din, Boracay, magandang Boracay. Pero walang city, hindi Walang siya city. city. Yan. Tapos wala rin siyang bundok. Mhm. Ekis din. Ganyan. Tapos so ang natira lang, alam mo kung ano. Hindi ko pa napunta ng Davao, so hindi ko siya ma-rate. Oo. Pero natira lang is Lawag sa Ilocos, Ilocos dati, sorry. Mhm. Ilocos, Pangasinan, and Cebu. Mhm. Ganyan. Pero kailangan meron din silang mga mascot or signature na animal. Sabi ko, teka, Davao kasi may agila. May Oh, agila. check. Oo. Cebu may butanding. Mhm. Check. Bohol may Pangasi- tarsier. Bohol may tarsier, pero hindi sikat, parang hindi siya masyadong, yung Bohol is hindi siya parang super urbanized. Mhm. Ang Tagbilaran City, I don't know, parang gano'n, pero hindi siya wala sa radar. Mhm. Pero Pangasinan may bangus. Check. Yun. Ilocos wala. Walang signature na animal. So, Ekis. Mhm. So, ang natira nilang is Cebu and Pangasinan. Yan. So, well, mas magaganda ang mga beaches ng Cebu. Mhm. Yan. Pero, kailangan mong mag-eroplano para makapunta ng Cebu. Pero, sa Pangasinan, mag-bus ka Bus ka lang. lang. Kahit mag-tricycle ka nga or mag-motor Pwede. ka, Why not, di ba? Kaya. Oo. Yan. So, ang winner ngayon sa akin, the best province in the Philippines is Pangasinan. Yun. Yan, proud Pangasinense talaga. Kailangan maging proud tayo sa sariling atin. I-promote natin. Mapunta naman tayo sa medyo malungkot na part. Meron bang time, Kuya Hab, na parang naisip mo na gusto mo nang tumigil sa paggawa ng content or pag-vlog? Slight lang. Mhm. Slight lang. Hindi naman sa ititigil lang. Kumbaga, question ko lang kung nasa tamang path pa ba ako. Kasi, yung page ko, isa sa mga pinakamabagal lumaki when it comes to followers. Doon lang naman. Although, babalik pa rin ako dun sa ano ba yung purpose ko kung bakit ako gumagawa ng content. Isa is makapag-share, makapag-inform din. Yan. So, hindi pa tayo doon sa part na kailangan maging viral palagi. Yan. Pero, andyan yan eh. I think, for as long as andyan yung platform at andyan yung mga followers, I think we're gonna keep growing pa. Yeah. Napagdadaanan naman kasi ng mga content creator, ng mga sikat, mga million followers na ang bagal ng progress ng followers ko. You have to evolve. So I think at one point yung mga followers mo magsasawa din sa kung paulit-ulit yung ginagawa mong content.
So, doon medyo nag-ready ako. Mhm. So, saan ba ako pwedeng, ano pa yung pwede kong i-develop. Kaya, pagdating sa... Kaya, maswerte actually ako na nakuha natin yung pangalan na Hub. Kasi hindi siya very, very specific. So, pwede siyang mag-evolve into something which is still connected with being a hub. Parang marami siyang pwedeng pagsangasangahan. Yes, yes. Ayun, nabanggit mo, Kuya Hub, na may mga kailangan may bago kang gawin sa yung page. Yes. Ano ba yung mga mapakunting ano dyan na pwede mong, na bago mong gagawin sa pagko-content? Mga bago mong ipapakita sa mga viewers, mga followers natin. Mga pakunting pasilip Yes. lang. Yes, actually, medyo nagawa na natin to sa mga followers ng Ordaneta Hub. Di ba nagawa na natin to nung Christmas season, yung nagpapagames tayo ng mga parang Q&A, ganon. Tapos nakita nyo naman, nag-viral. Yung una nating 1 million view Wow. video is yung yung game show na sinalihan ko. So gusto kong gumawa na mas marami pang ganon, na magka-campus tour tayo, abangan nyo yan kasi malapit ng pasukan. So, para makapag-educate tayo, tapos ma-inspire yung mga bata, mga viewers na sa Q&A, sa trivia, ganyan. So, yan yung tinatrabaho natin pagpasok ng pasukan. Yeah. Tapos, para hindi lang siya basta-basta mamimigay ng prize, pero this time medyo worth it kasi Dapat yan ang dapat nilang abangan kung Yes. ano yan. Yan, kabang-abang talaga yan. And matanong ko nga kasi napag-usapan natin mga pagkain. Yes. Kung ikaw magtatayo ka ng sarili mong restaurant, anong ipapangalan at anong specialty ng ng restaurant mo? Meron. Meron. Talaga kasi syempre nakakapag-feature tayo ng mga ibang restaurants, no? So natatanong natin, kung ako magtatayo ng restaurant talaga, natanong ko na yun sa sarili ko. Meron na akong concept. Huwag yung gagayahin ha. Wala lang akong puhunan. Pero Naka-reserve na yan, huwag na kayo mangialam. May pangalan na rin. In my head, may pangalan na siya. Napirmahan na, huwag na kayo mangialam ha. May DTI na to. Sige. Anong pangalan? Kasi isa sa mga favorite ko kasi as an experience is yung Budol Fight. Yan, I love Budol Fight kasi Pilipinong-Pilipino yung pagkain mo, nagkakamay ka, salo-salo. Ganyan. Unahan sa pagkain kasi pag di mo na kukunin na katabi mo yung ulam. Ganyan, tapos halo-halo. Ganyan. So, pero sa Ordaneta kasi meron ng restaurant na Budol Hub. Pero yung sa akin naman, if ever, is Budol Wars. Budol Wars. Kasi syempre, laban-laban. Parang nakakatawa. Sige. Budol Wars restaurant. Parang, mag-aaway. Ganon. Tapos, hindi lang Filipino food. Meron na akong naisip na Korean War package. Wow. Kasi ibig sabihin, sa Korean War, hindi Filipino food yung ilalatag mo, kundi mga Korean food, yung mga kimchi, Gimbap. mga gimbap, yung mga ramen, hindi naman ramen yung mga samgyupsal, di ba? Kakamayin mo yan ngayon. Kakamayin. Mainit pa yun. Mainit-init pa. Oy, wag yung kamay yung pampitin sa ano. Huwag mong gamitin ito. Imbis na ito ang gamitin kamay. Para may challenge. Bahala kayo. Ay, huwag nyo nang gagayahin yan ha. Si Ordaneta Hub na nakaisip niya. Nakapirma na yan. Ang pangalan ng package na yon is Himagsikan. Himagsikan? Kasi Pilipino na nag-aaway-away dun sa pagkain. Oo. So parang ganyan. Aabangan namin yan. Aabangan namin yan. Kailangan ko ng investor. Ayan. May mga bata ng mas mga bata na gumagawa ng content ngayon. Meron ka bang gustong ipayo sa kanila sa pagko-content? Parang payong kuya to kapatid. Yes. Meron. Kung gagawa kayo ng content, see to it na syempre within the values din. Tapos yung pasok sa passion mo talaga na connected sa'yo. It's about you. And dapat masaya ka rin sa ginagawa mo. Masaya ka sa ginagawa mo. Tsaka, yun nga, passion mo talaga yun. Kung sa pagluluto, hindi ka mahirapang gumawa ng content pag ganun. Natural na lalabas na sa'yo. Natural na Hindi mo na kailangan lalabas isipin, sa'yo. di ba? Yes. So, ayun, yun ang may papayo ng ating Kuya Hub sa mga nakababatang content creator dyan na gusto maging sikat na isang content creator. Pakinggan niyo siya. Papakinggan ko rin yan at gagawin ko rin yan.
Ayan, meron tayong actingan portion dito kabarangay. Ready ang ating Kuya Hab sa actingan natin. Meron tayong script. Parang ano lang to. Kasi na-inspire ako, napakaganda ng boses ni Kuya Hab. Tara. Ready ka ba? Ready ka ba, Kuya Hab? Parang magiging sige. Internalize May pa-internalize. Ako tuloy ang kinakabahan. Ito magiging atake ng aming eksena kuno. Mayroon isang kapatid, mayroong magkapatid na parang ulila na sa mga magulang at itong si Kuya ang bumubuhay sa kanyang kapatid na na mainom. Oo. Laging laman ng inuman at hingi ng pera sa kanyang kuya. Ako yung mainom na kapatid. Sige, umpisahan na natin ang kahit ako kinakabahan kasi first time namin gagawin to sa first time namin gagawin to sa Sikat sa Barangay, kaya tara gawin natin. Ito. Kuya, pwede nga makahingi mo ng pera dyan? Pang-inom lang ng mga tropa. Ano? Ang hirap kitain ng pera, alam mo ba yun? Nawala lang sila mama at si papa. Nagkaganyan ka na. Minsan lang naman ako humingi sa'yo eh. Ang damot-damot mo naman. Kung imbis na pag-iinom ang inatupag mo, pagtuunan mo na lang kayo ng pansin ng pag-aaral mo. Hindi mo kasi alam kung ang hirap ng kumita ng pera eh. Ang sabihin mo, ayaw mo lang magbigay ng pera. Sige na nga, makaalis na nga. Iinom na lang kami ng mga tropa ko. Ay nako, kinakaya magbabago. Yan! Di ba pwedeng pang papaduli pang barangay love stories ang Kuya Hab? Partida, nahihiya pa yan. Paano pa kaya pag hindi na siya nahihiya? Yung tenga ka uminit. Umapo yung kanyang tenga, mga kabarangay. Pero di ba, parang tagos sa puso. And di sa mga kapatid, may mga kapatid ka ba? Meron. Actually, akong panganay sa... ilan kami? 5 plus 4. Siyam kami lahat. Oh, siyam. Yes. Pero ikaw ang Mahal ko panganay. lahat yan, mga kapatid. Iyon. Ganyan naman dapat ang magkakapatid, nagmamahalan. Ayun, maraming salamat sa isang maikling acting mo portion. Ako, napakagaling ni Kuya Hab. Pwede nang barangay love stories. Ayan, meron ka bang gustong i-shoutout, Kuya Hab? May mga gusto ka bang i-shoutout dyan? Mga gustong batiin? Sige, batiin mo sila. Lahat, yes. Lahat ng sa friends and family na patuloy na nagsusuporta sa Urdaneta Hub. Again, I'm a very proud Rotarian. So, shout out sa lahat ng mga Rotarians dito sa Pangasinan, actually. Lahat. We called it Area 2. So, maraming clubs, Rotary clubs dito sa Pangasinan. Pero especially Rotary Club of Urdaneta East, kung saan ako nakabilang. Sa Full Force, F3 family, shout out din. At sa lahat ng mga actually kaibigan ko, mga content creators, pati yung mga lodi ko na mga content creators din na naging inspiration ko. Maraming salamat. Susunod na sila dito. Oh, yes! Na maghanda na kayo sa akin. Pangasinan tour. Pumayag ka na kasi. Yeah. Nag-name drop na siya, bahala kayo dyan. I-invite mo sila na i-follow mo yung mga yes, socials. please. Thank you. Maraming salamat sa Barangay FM 93.5 for having me here sa Sikat sa Barangay. Thank you din. Talk show. So, paki-follow naman please ang Urdaneta Hub. And meron actually, mag-expand tayo. Meron na rin tayong page na Pangasinan Hub. Yan, para mas may feature din natin more of Pangasinan. Kasi proud Pangasinense po talaga tayo. Proud Kabalayan tayo. Yan, Kabalayan. Dapat maging proud tayo kasi napakaganda ng Pangasinan. Yes, marami pang pwedeng dyan. YouTube. Meron ba? YouTube? Yung YouTube natin is mas malawak na siya sa North Hub naman yun. North Hub na. The North Hub means from Ilocos na yan, Region 1 pati Cordilleras. Parang mas malawak. La Union. Yes, yung mga may feature natin ang ganda ng buong norte. North. Yun ako, maraming salamat Kuya Hab sa pag-accept ng invitation namin. So napakagaan kausap na pwede na akong matulog dito. Nakaka-relax siyang kausap. At yun, maraming salamat Kuya Hab. Baka mayroon ka pang gusto batiin or invite or may mga ginagawa pa abangan sa iyong
Facebook page. Yun lang po. Sana po patuloy tayong abangan yung mga pakulo pa na ilalabas natin sa The Urdaneta Hub. And also, yun nga, paki-check na rin po yung ating Pangasinan Hub. Sa friends and family, again, thank you. I love you so much. Salamat sa suporta. Popo and Barney. Hello sa inyo dyan. Popo, Barney and Ted. Parating na si Daddy. Parating na si Daddy. Huwag niyong ngatkatin yung sopa. Sapatos ko. Ayan, muli maraming salamat Kuya Hab sa isang napakasarap na kwentuhan ngayong hapon. Ngayon, next week kaya, sino kaya magiging bisita natin? Abangan nyo yan kasi dapat dito sa lokal, ang dapat mag-viral sa Barangay FM 93.5 habang buhay forever!